Yes, yes guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyo mga boss, mga lods, mga tol. Magandang umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. Today is Sunday, January 7, 2024, alas 12:13 na ng hapon. So hindi tayo nakapag-stay kaninang madaling araw kasi medyo busy. Ayan na, at least kahit pa paano yung daily routine natin, nagagawa natin. Umangat si AXS guys. So restick lang natin ito. Restick lang na restick habang mababa. Nabababaan pa kasi ako dyan. Kasi, para sa akin, aabot pa yan ng 8,000. Think positive lang guys. Patient is virtue. Kumbaga, hintay lang, hintay. Yun naman talaga eh. Kung hindi tayo matututo maghintay, wala tayong mapapala. So, check natin, CoinGecko. Ilan tayo ngayong January 7? Total of, check natin guys ha. AXS. Okay, sa alright. Check. Ayan, 451. So, meron tayong bumaba. 17 na lang. 18 yan eh. So, ayun. Kumbaga, tawag dito. Sabi ko nga sa inyo guys, ilang beses ko na naranasan mag-bull market, mag-bear market, mag-bull market. Kaya, hindi na bagong bagay sa akin yan. Sanay na ako ba? Doon sa iba syempre, lalo pag first timer ka nag-join or nag-invest, talagang matatakot ka. Baka sabihin mo, hala, ano na nangyari? Ganun talaga guys sa crypto ha. Kaya sinasabi ko sa inyo, this is not financial advice na mga payo ha. Ano lang to, pang sarili ko lang po ito. At hindi ko kayo na-encourage na lahat ng lalagyan ko o pinaglalagyan ko, ilalagyan nyo ng pera nyo. Lalo na yung pera nyo, hindi extra pera. Mahirap kasi pag hindi extra pera, pag nawala, nasunog, iyak. So, maninisi ka pa. Kumbaga, dahil dyan sa ganyan, dahil sa channel na yan, dahil sa YouTuber na yan, na nalugi ako, sasabihin nyo. Ang tanong, sino ba naglagay nun? Sino ba nagpumindot nun? Kayo din naman, di ba? So, dapat ang ilalagay nyong pera sa mga ganito, dapat extra pera nyo lang. At saka, syempre, aralin nyo muna yung pinapasok nyo. Para walang sisihan at hindi kayo manisi. Ganon kasi ang ugali ng Pilipino, naghahanap ng i-blame, ng sisisihin. Pag may nangyayaring masama sa buhay, automatic, parang defense mechanism. Na kung saan, pag may nangyari sa masama sa buhay nila, automatic naghahanap ng sisisihin, 'di ba? Kahit sa mga magjowa, 'di ba? Laging aawayan kung sino talaga yung may kasalanan, kasi ito, kasi ikaw, ganun. So, kahit sa mga mag-asawa, 'di ba? Kaya minsan naghihiwalay yung mga mag-asawa kasi nagkakaroon ng gap. Kunyari, yung lalaki work ng work, yung babae nasa bahay lang. Siyempre, yung lalaki umaangat, nag-grow. Yung babae nasa bahay lang, hindi nakakasabay. So, kung titingnan mo, parang forex lang yan or crypto. Mayroon na tinatawag na gap. So, yung gap na yon guys, yung nagiging sanhi na, ito, sasabihin ng lalaki, kasi hindi na ako sa'yo masaya. Ganito, ganyan. Patas inanakan, di ba? Ano pa ba? Ganon din yung babae, kasi hindi na ako nag-grow sa'yo, hindi na ako makasabay sa'yo, nag-iba ugali mo. So, ayun, yung sinasabi ko sa inyo guys, nagkakaroon ng gap. Kaya, defense mechanism kasi ng tao, ng Pilipino, manisi. Kaya, ulitin natin, aralin natin yung pinapasok natin. So, ayun, kung ano na naman sinasabi ko guys. Pasensya na kayo, medyo, ayun yung mga thoughts lang na nalaman ko o nakagisnan ko. Na pinapractice ko. Kaya, minsan may mga wisdom thoughts tayo na nabibigay. By the way, so wala naman na tayong katana. Wala na naman tayo runin. Kaya, ang gagawin natin, staking lang. So, wala na. Ito lang, one na lang natira sa akin dito. Okay. Basa-basa tayo ngayon ng comments muna, guys. So, ito si Sir Marks Key 947. Ano po link mo ng Ron dashboard? May link ba yun? So hindi kung may link man, hindi ko naman kailangan vlogs mag-share ng link, or hindi naman, sabi ko nga sa inyo, pang sarili ko lang to. Hindi ako nag-i-encourage ng kahit sino or mag-send ng referral link para mag-sign up kayo.
Marami, sa totoo lang, marami magagaling din na YouTuber na magaling magpaliwanag kasi sa akin. Inaamin ko naman yun. At saka, kahit matagal na ako sa crypto or forex, hindi ko kasi in-explore yung ibang mga bagay-bagay na madidi-focus ako. So, sayang kasi oras ng buhay. Pero, syempre, aralin nyo pa rin. Okay, si Sir or Ma'am Crypto Games X Dota. Boss, may 50k ako. Nag-aantay po ako na bumaba ang BTC bago mag-buy. Bago mag-buy pa ulit and mayroon na excess na ako na hold. Anong mas good to buy sa 50k para sa iyo? So Ron or ito kasing Ron, ang daming naka-attach sa kanya ng mga gaming. Ito naman si Axie kasi solo lang. Pero ito si Axie naman kasi nabuo si Ron dahil kay Axie. So ako kasi ngayon, 'di ba, naglipat na ako. Dito kung ako tatanungin mo sa AXS. Pero kung conservative ka na, hindi bababa ng ganun todo, dito ka sa Ron. Pero kung gusto mo umangat din ng todo, mas malaki ang pulso ko dito para sa akin. Kasi ito nag-pump na to, ito hindi pa. Okay. Sir, bili ka. Yes, sir. Kay Chaps TV 132. Yes, sir. Marami po akong Trezor wallet at Trezor hardware wallet. Meron po akong 5 Trezor. At meron akong 2 SafePal wallet. So, mas maganda bawat asset. Kung marami kang asset, dapat iba-hiwalay. So, ayun, yung tanong dito nung nakaraan, kung ito daw yung AXS na to, bakit daw hindi ginagamitan ng Trezor or may nagtanong. At nasabi ko before na hindi pwedeng mag-stake gamit ang Trezor. Kasi guys, nung kapanahunan, nagtatry ako dito, nag-e-error siya guys. So, once na kinunik ko yung Trezor wallet, hardware wallet ko, nag-e-error. So, ngayon, kung nag-e-error siya, sana ba yung mga Trezor wallet ako dito? Ayan, nag-e-error yan. So, ngayon, ang ginawa ko ay hindi ko na kinunik sa Trezor at saka hassle para sa akin kasi kung saan ako nagpupunta na lagi kong dala yung Trezor. Ayoko nang ganun. Tsaka mas mabilis. O, syempre, alam ko rin yung risk nito. Sabi ko sa inyo, may IT company ako kaya alam ko yung mga gagawin about dyan. Kaya alam ko risk. Syempre, marami rin naman tayong dapat i-considered bago natin gawin yun. So, kagaya nito, very risky. Kagaya niyan, mga nagtatanong sa atin, daming mga kailangan tinatanong na minsan ano talaga kung magbigay ng info. Medyo pigil. Kasi nga, hindi naman natin alam lahat ng viewers natin di ba? So, hindi natin alam. May mga kupunan ba ng mga hacker or kung ano man. Kaya, yun lang. Basta marami rin naman tayong alam sa security. So, ang background ko po is, computer engineer. Kahit papaano may mga alam tayo dyan. So, ayun. By the way, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo sa mga security, phishing, lahat. So, kahit sa email, guys, sendan lang kita ng picture. Pag clinic mo yung email na yun, access ko na yung account mo. So, ganun ka-risky. Ganun ka-risky ang ano ngayon, lalo na puro AI. Kaya mag-iingat kayo, ha? So, ayun lang. By the way, meron po tayong Trezor, guys. Siyempre, naintindihan naman natin na yung content kasi na ginagawa ko wala nang description, parang isang staking lang ang title tapos yun antayon lang din yung description, kaya hindi na chop yung mga idea na nababanggit natin, kunyari how to connect your Trezor wallet, mga ganon, how to stake AXS, mga ganon. Hindi ko na po kasi ginagawa yun, kaya minsan mapapansin, ang unawaan ko din na hindi lahat ng nagko-comment napanood lahat ng video ko. Siyempre, minsan nahuulit din yung tanong. Kagaya nito, bili ka ng Trezor wallet, master. Dun sa iba kong mga video, pinaliwanag ko na mayroon po akong Trezor wallet. May mga ginagamit akong wallet na hard wallet. At yung mga security features na mga hard wallet na yun, mga nababanggit ko po yun dun sa mga video natin. Yun nga lang kasi, hindi naman lahat lagi. At saka napaka-boring nga ng aking channel sa totoo lang. Pero mas pinipili kong ganun. Para, sabi ko sa inyo, pansarili ko lang to guys. Hindi ko to inano na pangkalahatan. By the way, kung makaka-motivate naman tayo, much better. Doon naman sa inggit, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun naman lagi.
Kahit sa punong namumunga may bumabato. Normal lang yan. Kumbaga, ano pa nga yan gatong pa yan para mas pagpursige mo pa. Parang ganun. Lalo na sa mga negosyante o sa inyo o sa akin, sa amin kasi mga negosyante ganun. So, normal talaga, minsan may comment, minsan may masasabi sa produkto mo, may masasabi sa services mo, pero magiging way yun para mas galingan mo pa. Okay? So yung iba kasi dinidibdib yun, guys. By the way, sabi ni Sir Dominic Circulado 9293, good day. Thoughts ko sa saging banana? Hindi ko alam yan, sir. Actually, hindi ko pa alam yan. Hindi naman kasi lahat alam ko. Nakapokus ako sa excess. At saka sa RON, sa staking, at saka sa iba kong mga hold na token na meron kasi akong hold na token na pang matagalan mula pa noon. Ito yung mga token like Ethereum, yan. Tapos may mga token din tayo ng mga NFT game, mga NFT na mga pictures. So may mga hold din ako niyang ganyan. So, tingnan ko rin, sir, pag medyo hindi na busy. Medyo busy lang kasi talaga kasi ang dami ko pong inaasikaso. Okay, si Sir Christian. Ito, Sir Christian. Shout out sa iyo, Lods. Boss, idol. Anong device mo para dumami? Anong advice? Sorry, device ang basa ko. Anong advice mo para dumami ang access ko? Lamsam ba? Ito, nasagot ko na to, sir. Malamang hindi ka lang napanood mo yung video na yun. Kasi syempre, yun nga, sabi ko sa inyo, napaka-boring talaga ng video ko kasi wala nang, kumbaga hindi nakasegregate yung mga title at description ng mga sinasabi ko. Kumbaga isahang video lang, tapos dire-diretso na yung mga pinagsasabi ko, kung ano man mga pwede kong sabihin. Actually, nasagot ko na to, sir. Hindi ko lang alam kung anong number nung days ng video yun. Okay. Yung i-access ko kasi, sir, na ito yung lump sum kasi ito yung parang chop-chop, di ba? Tapos ito yung dollar cost average, ito yung one time. So, nalimutan ko na yun nga ba. Lump sum. Basta. So, dito, guys, ito kasi, nag-start lang ako dyan 20 plus. So, buo. Tapos, araw-araw staking. So, kung mapapansin mo, yung isa doon, DCA, tapos yung isa, lump sum. So, kumbaga, basta, pinaka-program ko, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy staking, araw-araw, tapos one time. Kagaya nito, kaya nag-39 yan, kasi nga, yung galing dito sa Katana, 'di ba, na almost 1.6 million 'yon, nilipat natin sa RON. Tapos nung kinompute ko parehas itong dalawa na to, mas panalo pa rin pala pag dito ko linagay lang lahat. Kaya dito naman ang problema kasi dito yung impermanent. So may losses. Hindi ko naramdaman yung losses kasi taon ko na siyang ginawa. Pero kinompute ko pa rin sa per day, mas malaki pa rin ang kitaan kumpara dito. Tapos linipat ko nga dito naman sa RON staking, medyo maliit, nasa 7 Ethereum lang RON lang per day, kaya mas prepare ko pa rin dito, pumapatak yung 1.6, pag dito ko ilinagay, nasa 4 AXS per day, o mga katumbas nun, mga 15 RON mahigit. Kaya from 7 dito sa RON, nilipat ko sa AXS, kinonvert ko, kaya ito naging 39, so parang 3,000 ata na dagdag dito, 36 plus naging 39.7. So, ayun. Okay, next comment. Check natin. Shoutout sa inyo mga Lods, kay Sir Christian. Okay, hold lang ng hold. More power sa iyo, Lods. Ito, laging present to si Lods natin, si Expense Lad. Okay. Thank you so much sa iyo, idol. Lagi kayong present sa atin. So, good day, mga idol. Nakakatakot bumaba ngayon ng AXS, idol. I hope makarecover. Yes naman, siguro ito si Sir, bago lang sa crypto. Siyempre, naunawaan naman natin yan. Pero tayo kasi na matagal na, kumbaga sa may edad, tayo na yung matanda. So, ito yung mga bata pa sa gantong industriya. Normal talaga yan, Lods or idol, na bumaba. Kasi hindi naman puro pwedeng pataas, hindi lang puro green, kailangan magpula rin for correction. Kino-correct kasi yun ng market, ang tawag doon. So, ayun, sabi ko nga ulit sa inyo, sa gaya kanina, ang dapat ilagay nyo lang dito ay yung extra pera nyo lang para hindi kayo natatakot. Siyempre, hindi natin mapredict, kahit ako hindi ko mapredict kung saan papunta yung market. Pero siyempre ako, sumubok sa ganon, hindi ko naman sinabing effective sa akin, effective sa inyo. Kaya, dapat sarili nyong pera, risk nyo yun, guys. So, lahat ng papasukin nyo, aralin nyo muna bago kayo maglagay. At saka siyempre, extra pera lang. Pag extra pera lang kasi ilalagay mo,
mawala man yun, hindi masakit. Yung iba kasi linalagay, nagandahan kumita isang buwan. Kagaya ng mga investment, yung may mga cheque-cheque, kagaya sa casino, yung mga junket guys. Ang dami kong kaibigan, mga bilyonaryo pa. Napunta dyan, yung isa kong kakilala, nahuli pa dyan eh. Nahuli kasi nagpapa-invest, nagulat ako. Kasama ko siya sa sports car club dito sa Pilipinas. So nagulat na lang ako, nahuli yung pala nagpapa-invest sa casino. Pero by the way, ganoon talaga. Kaya dapat aralin nyo muna kasi nga yung mga tao na naglalagay at kumita na, tapos kumita ngayong buwan, nakaramdam ng payout ba? Tapos after sa mga sumusunod na buwan, tinodo na yung pera nila lahat, nagsangla pa ng bahay, kalabaw, pampakimo, instead na pampakimo, tinaya sa mga ganon, mga taya-taya. Kaya mag-ingat kayo sa ganon. Lalo na ngayon, pa-bull market, marami maglalabasan yan. Mga crypto investment, forex investment, junket casino, paluwagan concept, MLM program na may investment, yung walang produkto, ano pa ba? May produkto man pero nakapokus na lang dun sa kitaan. Meron pa nga ako dati, yung mga dump truck, mag-i-invest ka sa dump truck kasi maghahakot-hakot ng mga kung ano-ano. Meron pa dating yung mga sisiw, 'di ba? Mag-alaga ng sisiw. Meron pa dati kaptcha nga lang, yung mag-aano ka lang sa mismong dashboard mo, yung captcha, yung magpi-fill up ka lang, tapos kikita ka na a day. So yun. Basta sabi ko sa inyo guys, aralin nyo yan. Aralin nyo muna. Kasi ang dami ko ng experience sa ganyan. Hindi na po ako bata sa ganon. Kaya kailangan, ang maipapayo ko lang, dahil matanda na ako sa gantong industriya, lahat ng ilalagay mong pera, dapat extra pera mo lang. Yung afford mo mawala sa'yo. Diba? So, ayun. Kay Tasty Peach Uralis Jehena. Okay, pwedeng mag-podcast ka, Lods. Ito, hindi ko po masagot ito kasi syempre for security, okay na po itong ginagawa ko lang. Okay? So, yan. Itong mga laging present natin yan, sila. Present lagi. Okay, sa alright. Thank you so much again. Ano pa ba? Update natin. Ito pala guys, may bibigay ko sa info. So, kahit pa paano makatulong. Check natin pala dito. Ito yung info sa DeFi Llama guys. At least kahit pa paano makatulong sa inyo. Ito yung races. So makikita nyo dyan sa overview, makikita nyo kung sino yung mga, para mauna kayo sa mga project guys. Sa mga project na mga whales or na mga malalaking investor. And ito yung mga linalagyan nila. Ito yung mga group of companies na mga nag-invest sa project na to. Ayan. Makikita nyo dito yan sa DeFi Llama. So, hanap lang kayo dito. I-browse nyo lang ng i-browse to. At least marami kayong matututunan dito. Makikita nyo lahat ng asset, yung mga borrowing. Ito, yan, yung mga unlock token, NFTs. Makikita nyo halos detalyado na about sa crypto, mga watchlist. So, ito malaking tulong ito guys sa mga nagsisimula mag-aral ng crypto. Ayan, makakatulong yan. And combination itong CoinGecko. So sa CoinGecko naman makikita mo yung mga trending token, lahat-lahat. Ito na yung total coin na nasa, naman bilis ng dumagdag, halos 10,000 lang yan nung nag-video tayo. May 2,000 na naman na fly by night na naman yan. So ang dami talaga mga token kasi preparation nila yan dahil pa bull market. So madaming gumagawa ng mga token guys. Kaya mag-ingat kayo. Sa kayo mag-invest kayo dito na sa mga institusyon, yung mga perang pang matagalan talaga dito na kasi never naman magsasara na yung mga yan. So ayun lang yung masasabi ko. Kasi kung dun kayo titingin sa top 1,000, syempre check natin 90. 80 na lang, 80. So ayan, kagaya nito, ayan yung mga token na wala pang value. Ang dami nga kasi nagbubukas ng token. So andito lang, combination lang ng DeFi Llama tsaka combination nitong CoinGecko. Okay? So ayun lang guys, medyo kahit pa paano ang dami ko na namang sinabi ngayong araw. Today is Sunday, January 7. Ang update natin ay meron tayong 39,713. Thank you so much again sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel.
At syempre, i-hit nyo na rin yung notification bell. Pag nag-subscribe ka, hit mo na yun para lagi ka updated sa ating channel. Kaya, thank you so much again sa inyo. Maraming salamat. This is Mr. KGB Crypto. See you tomorrow, guys. Bye.